Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Una sa lahat, maligayang Pasko sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon at, makaka-2 years na po tayo sa ating ginagawang, pagpapahayag ng salita ng Panginoon, pagtuturo at, nasa episode 92 na po tayo mga kapatid. So, pagpatuloy po natin ang ating, lesson tungkol sa Christology. So, last meeting pinag-usapan natin yung mga nagtataglay na, katangian ng Panginoon at, kung ano yung katangian ng Diyos ay naging katangian po ng ating Panginoong Hesus. So, maliwanag sa pinag-uusapan natin yung kalalagayan ng Panginoon tulad ng isang Diyos. So, ang Panginoon po bilang bahagi ng ng, three person o the second person of God. So, mapapansin po natin, napapatunayan natin ang Panginoon po ay coexistence ng Panginoon, ng Diyos mismo. So, kasama na siya ng Diyos bago pa likhain ang lahat ng bagay. Kaya nga sa ating pinag-uusapan, pamagitan ng salita ng Diyos, so makikita natin din yung mga ginagawa ng Panginoon ay ginagawa rin ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos mismo ay gawain din ng ating Panginoong Hesus. Lesson natin ngayon sa bahagi ng Christology bilang ah, pagkilala kung sino ang ating Panginoon. At sabi nga, ang Christology ay pag-aaral tungkol it's all about Christ and who He is and what He did, what He done sa atin. Kung sino si Jesus at kung ano yung kanyang mga ginagawa. So bilang pagpapakilala pa rin sa ating Panginoon sa lesson natin ngayon, 92, episode 92 na po tayo. Jesus performed the works of God. So ang Panginoon din ay ginagawa rin niya yung ginagawa ng ating Diyos. So bilang Diyos ang ating Panginoon at bilang number one title o one of the most important meaning of God is Creator. So sa pagiging creator, may pakikilala na natin kung sino ang Diyos. So yung kanyang mga nilikha ang nagpapatotoo kung bakit merong isang Diyos. So ang Panginoon po ay bahagi rin ng paglikha in creation, kasama po ang ating Panginoong Hesus noong nililikha ang lahat ng bagay. At ang sabi nga ng Biblia, sa ating banal na kasulatan, sabi po sa John 1:3, sabi rito, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So lahat ng bagay na nakikita natin na nilikha ng Diyos ay nalikha sa pamamagitan niya. So para bang ang Diyos ay may co-worker, meron siyang kasama, meron siyang ah, ah, tawag dito, meron siyang testigo kung paano nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay at makikita natin ang sabi nga rito, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Everything that created ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mananampalataya, isa sa sinasampalatayaan na natin sa ating Panginoon ay yung pagiging creator din niya at parte siya ng paglikha ng lahat ng bagay at ang sabi nga, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya kung naniniwala tayo sa Panginoon, tayo ay naniniwala sa ating Panginoon bilang isang creator din. Which is number one na pwede nating sabihin, one of the most important titles of God is being creator. Kaya nga sa pagkilala natin sa Panginoon o yung pagkilala natin sa Diyos bilang siyang tagapaglikha rin. At ganito rin ang sinasabi sa Colossians 1:16,
Sabi rin dito, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. So yung niya rito, ang tinutukoy dito, ay walang iba kundi si Jesus. Kasi nga, doon sa verse 15, walang sabi rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Imagine natin yung pagpapakilala ng banal na kasulatan sa ating Panginoong Hesus na tinatawag na Kristo. Siya pala yung larawan ng Diyos. Kaya nga sa paglikha ng Diyos sa atin at sa lahat ng bagay, ay siya pala yung dahilan at walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Sabi nga rito, kahit yung mga bagay na hindi nakikita, so basahin ko ulit yung verse 15 hanggang 16. Ang sabi rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. So hindi lamang sa pamamagitan niya nilikha, at ang sabi pa rin, para sa kanya. Kaya nga kung tayo pala bilang nilikha ng Diyos, tayo pala ay para sa ating Panginoong Hesus. Lahat tayo sa kanya. Kaya nga maganda po yung nag-aaral po tayo ng banal na kasulatan. Makikita natin na meron tayong minsan na ah, inaangkin na hindi sa atin. Para bang tayo ang may gawa ng lahat ng bagay. So minsan yung buhay natin, kung magsalita tayo, buhay ko 'to, wag niyo akong pakialaman, akin ito, parang gano'n yung pero hindi natin nalalayan, tayo pala ay pag-aari ng Diyos kasi nilikha nga tayo ayon sa kanyang wangis at para din sa kanya. Kaya nga kung sa paglikha ng Diyos ng mga bagay ay, isa lang itong pagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay meron siyang, katangian na katangian din ng Diyos na lumilikha. Sa Hebrew chapter 1 verse 2, ang sabi ngayon, kasi nung una kasama ko na yung 1. Nung una nagsalita ang Diyos sa atin, mga ninuno, sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang tinalagang nagmay-ari ng lahat ng bagay. So nakita natin, sa pamamagitan ng anak, nilikha ang sansinukob na siyang itinilagang nagmay-ari ng lahat ng bagay. So wala tayong pagmay-ari, mga kapatid. Tayo po ay steward lang o tayo ay pinamamahala lang ng Diyos sa mga bagay na nilikha niya at binibigyan tayo ng pagkakataon na pamahalaan natin yung lahat ng kanyang mga nilikha. So, minsan nga tayo kung mag-claim tayo ng lupa ko 'to, akin ito, para bang super tayong makapag-claim, wagas tayo, para bang ah, ikaw talaga ang lumikha nung lupa na tinitirikan ng bahay natin. So, lahat tayo katiwala lamang ng mga nilikha ng Diyos. At ang lahat ng nagmay-ari niyan ay walang iba kundi yung anak na tinatawag ding Kristo, na siyang kasama ng Diyos nung nililikha ang lahat ng bagay. Hindi lamang ito nilikha para sa kanya, kundi nilikha ito para maging kanya. So lahat ng mga kinreate ng Diyos dapat sana ay ah, ibigay natin sa ating Panginoon. So tayong lahat ng bagay na meron tayo,
sa Panginoon 'yan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya nga bilang, ah, titulo ng Diyos, bilang titulo ng ating Panginoon, kung ano yung ginagawa ng Diyos, ito rin ang kanyang ginawa. So, bilang, ah, Panginoon o bilang Diyos ang ating Panginoong Hesus, kasama siya sa pag-create ng lahat ng bagay at kanya yung pagmemay-ari. Siya nagmemay-ari ng lahat ng bagay. So, ano pa yung isang kayang gawin ng Diyos na ginagawa rin ng Panginoon? So, walang ibang pwedeng magpatawad ng kasalanan natin maliban sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang nagmumula ang kapatawaran. Kaya nga kung babasahin natin sa Mark chapter 2, verse 5 to 7, sabi ng sabi rito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya rito sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May mga nakaupo roon, ilang iskriba na nasa loob ng na na nagsa loob ng ganito. Bakit nagsalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan, ngunit hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kaya nga alam ito ng mga scribes kasi sila naman talaga yung unang gumamit ng lumang tipan at alam nila na ang Diyos lamang din ang may kapangyarihang magpatawad. Kaya nga ang tawag sa ating Panginoon, ito ay blasphemy. Kalapastanganan ito sa Diyos na kung merong ibang magpapatawad sa kasalanan. So, Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at ang Diyos lamang din ang magpaparusa sa mga makasalanan. Kaya nga, kung ano yung kayang i-perform ng Diyos, kaya ding i-perform ng anak. So, yung anak ay binigyan ng pagkakataon din na magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala. Imagine natin minsan hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya nga natanong minsan ng kuwan, alin ba ang mas madali, yung sabihing damputin mo yung iyong higaan at lumakad ka o patawarin ka sa iyong kasalanan? Para sa Panginoon, mas madali yung magpalakad ng lumpo kaysa magkaroon tayo ng kapatawaran. Imagine natin yung pinagdaanan ng Panginoon bago nagkaroon ng kapatawaran ang sanlibutan. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kaya nga dapat na-appreciate natin lagi yung mga ginawa ng Panginoon, especially ay yung kanyang mga paghihirap, yung kanyang ah, intention na tubusin tayo sa ating kasalanan. So, ang Diyos lamang ay makapangyarihang magpatawad. Kaya kung ang Panginoon ay nagpapatawad ng kasalanan, obviously, na ang Panginoon ay isa rin siyang Diyos. Kaya nga maganda yung kilala natin ang ating Panginoon sa kalalagayang siya lamang yung pwedeng magpatawad ng kasalanan at walang kapatawaran. Sabi nga, sa pamamagitan ng ibang pangalan. So, walang ibang kaligtasan, sa Panginoon lang magkakaroon ng kaligtasan. Sa John 10:28, another na ginagawa ng Diyos na kaya din gawin ng Ama, ng Anak, ay yung magbigay ng eternal life. So, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, may kapasidad na magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dito sa ah, banal na kasulatan, ang Panginoon ay nagbibigay din ng buhay na walang hanggan sa John chapter 10 verse 28. Ang sabi rito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. So, imagine natin, ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at ang sabi, kapag tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan,
Ang sabi, hindi tayo mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Kung merong magtatangkang umagaw sa atin sa pag-ibig ng Panginoon, wala pong makakaagaw. Pero kung kusa po tayong aalis sa pag-ibig ng Panginoon, so hindi tayo pinipigilan ng ating Panginoon. So tandaan natin, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan at yung kalayaan na yan ay dapat nagagamit natin sa tama, especially sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng sa verse 29, ang aking ama nagbigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. So, makita natin ang nagbibigay sa atin sa anak ay wala kundi yung ama. Kaya nga pag tayo ay binigay na sa kanya, ang sabi, tayo ay pag-aari din ng ama. So, mas lalo, sabi nga ng Panginoon, mas dakila ang ama kaysa sa akin. At kung tayo ay ibinigay ng ama sa anak, at tayo ay nasa anak na sino man ay walang makakaagaw, so lalo higit na magiging matibay yung kalalagayan natin sa side ng Panginoon o sa side ng Diyos dahil ang Ama mismo mas dakila sa Kanya. Nasabi, walang makakaagaw sa Ama kahit na sino man. At so magiging panatag ngayon yung ating kalalagayan sa ating Panginoon once natanggap natin yung buhay na walang hanggan. So nakita natin ang Panginoon po ay nagbibigay din ng buhay na walang hanggan at sa kanya nagmumula ang buhay. So tingnan natin ang proseso sandali kung paano ba tayo nakakalapit sa anak. Sabi rito sa John chapter 6. Sabi sa verse 37, paano tayo makalapit sa Sensya na po. Grabe ubo. Sabi sa verse 37, 6:37, sabi rito, lalapit sa akin ang lahat na ibinigay sa akin ng aking ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. So doon pa lang, kapag tayo ay nailapit ng ama sa anak, ang sabi, magkakaroon tayo ng eternal life. Sabi sa verse 40 kasi, sapagkat ang kalooban ng ama ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sila muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya nga, kung titingnan natin, kapag dinala tayo ng ama sa anak, tayo ay bubuhayin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero paano ba yung proseso? Sabi sa verse 44, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng ama na nagsugo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa verse 45, nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So meron munang pag-aaral, merong pagtuturo at merong pakikinig at merong natututo. So yung mga natututo sa Ama, yung tinuturuan ng Ama, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. At ang sino mang nakikinig, ang condition kasi ang bawat nakikinig at natututo ay siyang lalapit sa akin. Kaya nga, paano tayo magkaroon ng eternal life? Kailangan natin makalapit sa anak. At para makalapit tayo sa anak, kailangan natin ng ama. So, yung ama ang siyang nagtuturo sa atin. Kailangan natin makinig sa kanya talaga, sa kanyang mga salita. Kaya nga, kung tayo po ay naging Kristiyano, obviously na tayong lahat ay nakapakinig at natuto tayo at sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano pa yung ginagawa ng ama na ginagawa rin ng anak? So, bukod sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nagpapatawad, kasama siya sa paglikha. So, binubuhay din niya yung mga patay kung paano binuhay ng ama ang Panginoon, paano siya muling nabuhay,
ang anak din ay may kapangyarihan din na, magbigay ng buhay at binigyan siya ng kapangyarihan din ng Ama para siya ay magbigay din ng buhay. Sa John chapter 5 verse 21, ang sabi rito, "Kung papaanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin." Imaginin natin parehas silang bumubuhay ng mga patay. So, kung kaya ni Satan pumatay ng buhay, ang hindi niya kayang gawin yung bumuhay ng mga patay. Which is ito yung title ng Diyos na isa sa pinaka dapat nating nalalaman na siya yung nagbibigay ng buhay. Kung kaya niyang, bumuhay ng mga patay, kaya niyang magbigay ng buhay, ang Panginoon din ang sabi yung anak din, kaya din niyang magbigay ng buhay. Kaya nga kung tayo'y buhay ngayon, so utang natin ito sa Diyos at utang din natin ito sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo'y loloobin ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, utang din natin ito sa Kanya kasi siya lamang naman ang puwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung nalalaman natin na tayo ay, ah, nagnanais tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, so dapat nalalaman natin na ang Panginoon pala ang pinagmumulan nito. Kaya nga kung meron tayong kapangyarihan o meron ang Diyos na kapangyarihan magbigay ng buhay. Ang sabi nga rito sa 21, kung papaano binubuhay ng Amang mga patay, gayon din bubuhayin din ng Anak sino mang nais niyang buhayin. Kung sino yung nais ng Anak buhayin, ibig sabihin kung tayo ay nais niyang buhayin dahil nanalig tayo sa Diyos, bubuhayin niya tayo. Sabi niya kanina sa John chapter 6, muli niyang bubuhayin ang mga nilapit ng Diyos sa Kanya. Basahin ko nga uli yung sa John chapter 6. Ang ganda kasi yun. Ang sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin talagang ang Panginoon, pag gusto niyang buhayin ka ng Panginoon, kailangan naman natin lumapit sa Kanya. Kailangan nating maniwala sa Kanya. So, ang Panginoon ang pinagmumulan ng buhay, siya ay nagbibigay ng buhay, siya muli yung bubuhay sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga maliwanag yung pagkakilala dapat natin sa ating Panginoon na bilang isang Diyos. Ang Diyos lamang kasi ang may kapangyarihang magbigay ng buhay. At lalo higit yung tinatawag na na buhay na siyang ilaw. Sabi sa John 1 verse 4 din. So sabi rito, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So kanino raw mula ang buhay? Doon sa anak. Ang sabi nga rito, kung ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay, lahat ng may buhay ngayon ay dahil sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo'y mamamatay sa physical na kalalagayan, maging spiritual, so kaya niya tayong buhayin. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon para higit na makamtan natin yung habag niya, yung buhay na walang hanggan na pinagkakaloob niya. But ang condition is dun lang sa mga lumalapit sa Kanya. Kaya nga ang Panginoon nag-iimbita, di ba? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat nagpapagal. So yung paglapit na yon, gusto ng Panginoon na bigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit patay na tayo, binigyan ng kapangyarihan ang anak din na magbigay ng buhay. Sino yung bubuhay ng Panginoon? At binigyan din siya ang sabi sa verse 26, John chapter 5,
25 ang sabi rito, "Tandaan ninyo, darating ang panahon at ngayon na nga, na maririnig ng mga mapatay ang tinig ng Anak ng Diyos, at ang nakinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang ang Ama ang may kapangyarihang magbigay ng buhay, at ang Anak ay binigyan din ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din niya ng kapangyarihan siya siya binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. Huwag niyo itong pagtakhan, darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, silang muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at ang lahat ng masama ay parurusahan." So, napakaliwanag, mga kapatid. Ang Anak ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung ang Anak ay binigyan ng pagkakataong, binigyan ng kapangyarihan magbigay ng buhay, kaya sabi nga, ah, siya rin ay binigyan ng kapangyarihang humatol. So, ang paghatol ay nagmumula rin sa Diyos, at isa rin sa mga katangian ng Diyos na ginagawa ng Ama na gagawin din ng ating Panginoon ay yung humatol sa sanlibutan. Hatulan ang lahat, maging mga buhay at mga patay. Ang sabi sa verse 22 na binasa natin kanina. Sabi rito, John 5:22. Tuloy po lang natin. Grabe, sakit ng lalamunan ko. Ang sabi sa verse 22, "Hindi humahatol kanino man ang Ama, ibinigay niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol." So, ang Panginoon palang hahatol sa atin, hindi pala ang Ama. So, kung ang Anak ang hahatol sa sino man sa atin, kumusta na yung pagkilala natin sa Anak? Kilala ba natin siya bilang judge ng buhay natin? O kilala ba natin siya as a savior lang? So, minsan ang pagkakilala natin sa Panginoon ay bilang isang savior lang, ngunit hindi natin siya kinikilala bilang isang hukom. Hahatulan daw niya tayong lahat, at ibinigay ng Ama sa Anak ang kapangyarihang humatol. Kaya nga, mga kapatid, walang taong makakahatol sa kapwa-tao, ang Diyos lamang. Kaya nga, kung ano yung pini-perform ng Diyos, gano'n din ang magiging, gagawin ng Anak. Kaya nga yung pagkilala natin sa ating Panginoon, yung the deity of Christ, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, ay mababasa naman talaga natin. Kaya nga kung siya maghuhusga sa atin, siya ang hahatol sa atin. Ano yung pagkilala mo sa kanya? Tao lang ba yung pagkilala mo sa kanya? Isa lang ba siyang propeta sa buhay natin? O isa lang siyang ordinaryong tao na katulad natin? Marami pong hindi kumikilala sa ating Panginoon. At ang nakakalungkot, akala nila ay ang Panginoon ay isang ordinaryong tao lang din katulad natin na pinaboran ng Diyos. So, hindi po. Ang ating Panginoon ay isang Diyos din. Kaya nga, kung kayo po ay natuto na ang Panginoon ay isang tao lang, magbasa po tayo ng banal na kasulatan. At walang sino mang pwedeng humatol sa sanlibutan maliban sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sa ating pag-aaral na ito, nawa makita natin yung mga ginagawa ng Diyos ay kaya din gawin ng ating Panginoong Hesus. Kaya niyang magpatawad ng kasalanan, which is God lamang yung pwedeng gumawa nito. At kasama siya sa paglikha ng lahat ng bagay, at walang nalikha na hindi sa pamamagitan niya at hindi para sa kanya. So, lahat kanya, at
lahat ng nilikha ay sa pamamagitan niya. Bilang isang creator din ang ating Panginoon. So, sa kanya rin puwedeng magmula o sa kanya rin nagmumula ang eternal life na ini-o-offer ng Diyos sa atin. Siya rin ang bubuhay sa atin mula sa ating patay na kalalagayan, maging spiritual o maging physical, yung second life natin after this life. So, siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay. Pero ang pangako niya, yung gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at yung gumawa ng masama ay parurusahan. At, matindi, ang Panginoon po ay siyang hahatol sa sinuman sa atin. So, mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoong Hesus ay isang Diyos na kung ano yung gawain ng Ama, siya rin niyang ginagawa. So, walang kaduda-duda sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Makikilala natin ang lubusan ng Panginoon at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya. So, sa Diyos lamang ang kapurihan sa pamamagitan ng kanyang anak. Muli, binabati ko kayo. Nagtagumpay po tayo sa loob ng isang taon. Maligayang Pasko at magkaroon tayo ng mapagpalang bagong taon sa susunod na 2026. God bless po sa inyong lahat. See you again next week.